So, unang tanong sa espesipiko, paano ipinakita sa kilos at desisyon ng anak, ng bunsong anak mismo, ang kanyang pagbabago bilang tao? Nakita dito nung naranasan niyang maghirap. Yung naranasan niyang mawalan. Yung naranasan niyang magtrabaho sa babuyan, kainin yung kanin baboy. Kasi wala na wala na siyang choice kasi wala na rin siyang pera. Dito niya rin na-realize na nawala yung mga kaibigan niya, yung mga taong nasa paligid niya, mula nung nawala yung pera niya. So, doon niya na-realize na, ay teka, nung nawala yung pera ko, ang talagang nandyan lang yung mga magulang ko o yung magulang ko. So, doon nga, nag-decide siya na bumalik dahil doon sa mga nangyari sa kanya. Kaya, yun, bumalik siya doon sa kanyang tatay. Next, second, sabi dito, ano ang sinisimbolo ng ama sa parabola at bakit mahalaga ang kanyang pagtanggap sa anak? Ang sinisimbolo ng isang ama, gaya nga na sinabi ko kanina, ay sa religion, siya ang sumisimbolo sa Diyos. Na kahit sino man yung mga taong nagkasala, Kristiyano man o hindi, pero kapag lumapit ka sa Diyos, welcome na welcome ka. Sa ano naman, realidad ng buhay, syempre, kung alisin natin ang Kristyanismo, sa mga magulang, walang magulang na makatitiis ang kanilang anak. Kumaga parang sabihin na natin na lumayas yung anak, tawag dito, sabihin na natin, nagliwaliw, lumayas, ginawa lahat ng gusto. Pero sa magulang pa rin ang bagsak at the end. Kasi syempre magulang yan di ba? So, sabi dun sa kasunod, bakit yung pagtanggap niya is may malaking part? Anong meron dun sa pagtanggap ng ama kahit na sobrang injustible yung parang injustice yung pagtanggap niya kasi nga nakagawa siya ng napakalaking kasalanan. Siguro kung titingnan natin in reality, injustice naman talaga kasi after na ginawa nung anak, 'di ba? Pero kasi pag sinabi nating love, yung pagmamahal, pag sinabi kasing pagmamahal, walang dahilan yan Walang pinipili, walang kapalit pag nagmahal ka. Siguro nakita ko doon yung pagmamahal ng isang magulang sa anak na kahit ano man gawin ng anak sa kanya, pero pagdating sa pagmamahal, hindi mawawala yun Hangdoon pa rin yun. Siguro yun yung naging dahilan, yung pagmamahal niya. Kahit injustice, yung sa tingin niyang pagpapatawad na yun, kasi nga mahal niya yung anak niya. Third one, sabi dito, paano nakaapekto ang karanasan ng paghihirap ng bunsong anak sa kanyang pananaw sa buhay? Ayun, naapektuhan dahil na-realize niya na hindi importante ang kayamanan. Ang importante ang relasyon sa magulang. Kasi kapag inuna mo ang kayamanan, nauubos. Pero yung pagmamahal kasi ng magulang, kahit nasan ka man, kahit ano naman gawin mo, nandyan at nandyan yung pagmamahal. At hindi siya pwedeng ipagbili sa anumang bagay. Makatarungan bang questionin ng panganay na kapatid ang naging pagtanggap ng ama sa bunsong anak? At paano nito na ipapakita ang likas ng damdamin ng tao kapag nakakaramdam ng hindi patas na pagtrato? Siguro hindi natin masisisi yung panganay. Kasi ang panganay, ang katwiran niya, lagi siyang nandyan sa tatay niya. Ano man mangyari, lahat ng support, nandyan siya. So, hindi natin pwedeng i-invalidate yung nararamdaman ng panganay. Kasi nga, nandyan siya. Pero ang nakita ko kasi doon, yung kayamanan kasi, kumbaga yung nakuha na ng anak, hindi pa niya nakukuha ng panganay, nandun na andun na yung kayamanan pa rin ng anak, andyan pa rin yung mana, pero yung pagmamahal nandyan pa rin. Pero kasi yung bunso kasi wala na sa kanya yun. Ang katwiran na lang ng tatay, ako na lang yung natitira niya sa buhay niya. Kung ako pa rin ipagkakait ko sa kanya, wala na siyang aariin pa, 'di ba? Hindi katulad ng panganay, nandiyan din yung pagmamahal ng ama. May kayamanan din siya. Oo, at lagi siyang nariyan. Siguro kasi ang realization siguro ng tatay is kumbaga nagkasala kasi siya Pinili niya magkasala, naranasan niya naman yung mga consequence ng ginawa niya. 'Di ba? Na-realize niya naman na mali siya. Why not magpatawad, 'di ba? Hindi katulad nung isa, ayan, pinili mong maging tama. Very good ka diyan, 'di ba? Ganun, nandiyan pa rin lahat ng blessing sa iyo. Ito na last. So, sabi dito, paano naging mahalaga ang tunggalian sa pagitan ng magkapatid? Ibig sabihin, sa magkaibang perspective, kung yung anak is nagpatawad tumanggap, yung panganay naman is parang tinanggap niya yung ginawa ng kapatid niya dahil nga siya sumunod, yung isa sumuway. Paano nagkaroon ng mahalagang mensahe yun sa isang parabola na yun, sa alibugang anak?
Anong point of view ng, ano ba, point of view ng, naging mahalaga panganay? doon sa magkaibang point of view sa kanila? Anong naging mahalagang parte doon? Ano bang mensahe na naibigay nun sa atin yung about sa panganay? Ano bang yung naging reaction niya doon? Tapos yung anak na pagbabago niya, ano yung naitulong nun na mensahe sa atin? Kasi minsan tayo yung panganay, minsan tayo yung anak. Lahat yun nararanasan din natin. So ano yung Ang point of view ng pagiging panganay siguro kung bakit hindi niya piniling gawin yung ginawa ng bunso. Kasi alam niya yung responsibility niya bilang isang panganay. At saka siya siguro yung laging inuutusan ng tatay. Halimbawa, siya yung mag-ayos ng kayamanan, yung mga ari-arian, siya yung mag-manage ng ganito. Kumbaga, panganay yung laging inaasahan. Ito namang si bunso kasi, siya yung kadalasan na hindi nauutusan, 'di ba? Yung kasi nga, syempre, bunso panganay mas unahin na ikaw ang utusan dahil mas alam ng panganay kung ano yung gagawin. Ang mali lang ang point of view naman ng bunso dahil nga hindi siya nauutusan, nagagawa niya lahat ng gusto niya. So para bang walang sense of responsibility walang yung bigat sa bunso. kanya? Oo, kaya madali niyang gawin 'yon. Hindi katulad sa panganay na hindi niya magawa kasi nga may responsibilidad siya na dapat niyang gawin. Siguro doon, hindi natin masasabi na may favoritism din yung tatay. Kasi kung nag-request naman yung panganay siguro na kunin din yung party niya, ibibigay naman din siguro. Siguro lang, ito lang talagang si Punso nag-decide na kunin yung kanya. Kasi siguro, dahil nga, sanay siya na binibigay lahat ng gusto sa kanya. Siguro, validated yung feelings ng isang panganay. Tapos, yung sa bunso naman, siguro, validated din siguro yung feeling siya na makuha lahat ng gusto niya kasi binigay ng tatay kusa Pero kasi, yung consequence, hindi niya pinili. Sabi nga, di ba, you are free to choose what you want, but you're not free to face the consequences ng ginawa mo. So, yun siguro yung pananaw ng tatay. Kung ano yung gusto mo, gawin mo, pero yung consequence, hayaan niyang ikaw yung receive nun. O, yun sa point of view Yun, niya. okay na to. Tapos na. Yun lang.